Good day, everyone. We are presenter number 1. Today, we will be discussing the 19th century Philippines as Rizal's context and the birth of Filipino nationalism. The Three Great Revolution. The Three Great Revolution refer to the Industrial Revolution, French Revolution, and Spanish Revolution. These revolutions significantly shaped modern society and influenced historical events, including Rizal's time. Industrial Revolution. The Industrial Revolution refers to the transformation of manufacturing, marked by the invention and widespread use of machines. This period led to significant advancement in various industries and had a profound impact on global economies and societies. Before this revolution, people relied on manual labor and simple tools to produce goods. But with the introduction of steam engines and mechanized factories, production became faster and more efficient. Industries like textiles, transportation, and steel flourished, changing the way people worked and lived. However, this progress came with challenges. Cities became overcrowded as people moved for factory jobs and poor working conditions became a major issue. Despite these hardships, the Industrial Revolution paved the way for modern technology, transportation, and global trade, shaping the world we live in today. The effects of Industrial Revolution. Invention of the steam engine. This allowed machines to take over manual labor, increasing efficiency and productivity in industries. Shift from handwork to machine work. The use of machines led to mass production, making goods more accessible and affordable. Transition from domestic to factory systems. Small home-based businesses were replaced by large factories, changing the way people work and lived. Expansion of the Philippine economy. The country became more involved in global trade, attracting foreign investments and financial institutions. Rise of an influential Filipino class. Business opportunities created a new wealthy social class, including the Ilustrados, who later played a role in the country's independence. Advancement in transportation and communication. These improvements connected Filipinos to global ideas, fostering economic and social progress. The Industrial Revolution was a turning point that shaped modern industries, economies, and societies worldwide. French Revolution was a period of political and social upheaval in France that led to the overthrow of the monarchy, rise of democracy, and radical changes in the government. So, based sa mga research from Googles, ang French Revolution ay isa sa mga important na nangyari sa history ng mundo. And dito din nag-start yung kahirapan, walang hustisya at hindi pantay-pantay yung trato sa mga tao. But in the end, pinago din naman yung revolution na isa sa mga naging inspiration din nila para ipaglaban yung karapatan ng tao sa ibang bansa. So, proceed tayo sa impact on Spain and the Philippines. Political disturbance in Spain. So, dito nagkaroon ng kumbaga gulo or war sa mga politics ng Spain. Nabanggit dyan na sa Peninsular War is humina na yung control. Kaya maraming territory ng Spain ang mga nasasabi or nag-declare ng freedom or kalayaan. Second one is the influence of Filipino reformists. Na kung makikita nyo dyan, nabanggit yung liberty, equality, and fraternity na galing sa Revolution of France. So, nag-start silang humingi ng pagbabago sa Spain tulad ng pantay na pantrato sa mga Pilipino at fair na pamamahala.
And naging inspiration din sa kanila ang mga ideya na yon para sa pagbabago at pagkaunlaran para sa Pilipinas. So we have American Revolution. American Revolution is a period of political upheaval during the last half of 18th century. It affects the democratic aspirations of Filipino reform led by Rizal. Effects of American Revolution in the Philippines. First is inspired Filipino reformists. Filipino intellectuals and leaders, including Jose Rizal, learned from the revolution of its democratic principles. Second, encourage resistance against colonial rule. The idea that colonized people could overthrow a powerful empire motivated Filipinos to push for independence. Third is spread of liberal ideas through books and newspapers. The concepts such as democracy, liberty, and representation reached the Philippines through American and European literature. Fourth is influence of Enlightenment thinkers. The writing of Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Locke, and Jefferson introduced ideas of individual rights and self-governance to Filipino reformists. Lastly is Filipino leaders' influence. Jose Rizal used democratic principles in his writing. Andres Bonifacio, leader of Katipunan, believed in the power of revolution for independence. I discussed the church in the 19th century. In the 19th century, the Catholic Church lost power in Europe, which also influenced the Philippines under Spanish rule in Europe. The church was very powerful, but new governments, like in France and Germany, saw it as a threat. Spanish liberals also opposed the church, believing it was against reforms. This led to the rise of anti-clericalism movement against the church, which became popular for both political and material reasons. Sabi dito, noong 19th century ay humina raw ang kapangyarihan ng simbahang Katoliko sa Europa. Nakakaapekto rin sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Espanya. Bagong pamahalaan sa Pransya at Alemanya ang tumingin sa simbahan bilang banta, habang ang liberal sa Espanya ay tumutol dito dahil daw sa paniniwalang humahadlang ito sa mga reforma. Kaya lumaganap ang anti-clericalism, isang kilusan laban sa impluensya ng simbahan na naging tanyag para sa mga layuning pampolitika at pangkabuhayan. Anti-clericalism is related to secularism, which seeks to separate the church from the public and political life. The French Revolution is an example. The causes of anti-clericalism is corruption and abuse for power and religions authorities. Also, despite the movement against the church in Spain, the power of the friars in the Philippines grows stronger because civil authority weakened due to the too frequent political changes. The government in the Philippines became phraseocracy, meaning the friars had control. They supervised elections, inspected schools, controlled morals, censored books and shows, and called arrests of exile those who opposed them.
Sa kabila daw ng paglaban sa simbahan sa Espanya, lumakas ang kapangyarihan ng mga prayle sa Pilipinas dahil humina ang awtoridad ng pamahalaan dulot sa pagbabago ng politika. Ang gobyerno daw sa Pilipinas ay naging prailocracy, meaning ang mga prayle ang may kontrol. Sila ang namamahala sa mga halalan, nagsisiyasat daw ng mga paaralan, nagdidikta ng moralidad, nagsusuri at nagbabawal ng mga aklat at paglabas at maaaring magpakulong o magtapon ng mga tumututol sa kanila. And lastly, their abuses were exposed by reformists like Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, and Graciano Lopez Gina. As a result, Filipino nationalists worked harder to inspire people to fight for independence from Spain. Sabi dito, ang mga pang-aabuso ng mga prayle ay isiniwalat ng mga reformista tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez Gina. Dahil dito lalo pang nagsisikap ang mga Pilipinong makabayan upang hikayatin ang mga tao na ipaglaban ang kalayaan mula sa pamahalaang pinamumunuan ng mga prayle. Prailocracy, rule of the friars, is yun po yung paghahari ng mga prayle, kung saan naman daw po na naging napakalakas at naimpluwensyahan nila na halos sila na ang namamahala sa buong kapuluan. Okay. Birth of Filipino nationalism. Opening of the Philippines to world trade. Europe introduced a more open trade policy, and Spain allowed foreign businesses in Manila. In 1809, the first English firm was established there, and by 1859, 15 foreign firms were operating. Manila officially opened to world trade in 1834, followed by the other ports like Sual, Iloilo, and Cebu. Okay. Siyempre, explain ko yan. Nung panahon ng pananakop ng Espanya, nagbukas ng Manila sa world trade. Yun, pinayagan ng Spain ang mga foreign businesses. At nung 1809, natayo ang English firm sa Manila. Tapos pagdating ng 1859, umabot na sa 15 ang mga foreign businesses sa bansa, followed by the other ports like Sual, Iloilo, and Cebu. This trade led to progress in agriculture, business, and industry, improving the economy and people's living standards through contact with other nations. Filipinos became more aware of the injustice of Spanish rule, leading to political awakening. Nag-awakening na daw. Dahil sa pagbubukas ng kalakalan, explain ko lumago ang agrikultura, negosyo at syempre industriya sa Pilipinas. Tumas ang antas ng pamumuhay ng mga tao. Syempre, naging mas maunlad ng mga ekonomiya. Ang ekonomiya natin, nag-grow. Naging daan din ito para mamulat ng mga Pilipino sa mga di makatarungang patakaran ng Spain. Di makatarungan yun. Ulitin ko yung mga dates para mas malinaw. 1809, first English firm was established. In 1834, Manila officially opened to world trade. In 1859,
15 international firms was built, followed by Sual, Iloilo, and Cebu. Okay? Second is the rise of the enlightened middle class. Economic progress created an educated middle class, including teachers, doctors, lawyers, writers, officials, and wealthy farmers. They could afford to send their children to school in Manila and abroad, read books and newspaper, and discuss reforms. So dito is umunlad yung ekonomiya natin dahil dun sa bagong pangkat na tinatawag na middle class. So, yung mga Filipino noon dito is hindi sila mayaman na parang sa mga Espanyol, pero hindi rin sila mahirap. Kasama dito yung mga teachers, doctors, lawyers, writers, at saka government official, at saka yung mga mayayamang farmers. So, dahil dati mas madali pang kitain yung pera, kaya kaya nilang pag-aralin yung mga anak ng mga mayayamang Pilipino sa Manila at sa ibang bansa. So, their education exposed them to new ideas tulad ng freedom. From this group came the intellectuals who started the propaganda movement such as Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, the Luna brothers, Juan and Antonio, Jose Panganiban, and Marcelo H. Del Pilar. So, ang ginawa nila is they used their writings and ideas to fight for reforms and awaken Filipino nationalism. Mula sa grupong ito, yung mga edukadong Pilipino na to, lumitaw yung mga pantas or intellectual na nanguna sa kilusan ng propaganda natin. So, ginamit nila yung kanilang panulat at saka kaisipan para ipaglaban yung pagbabago at gisingin yung damdaming makabayan ng ating pagka-Pilipino. Spanish Revolution of 1868. On September 19, 1863, a revolution broke out in Cadiz, Spain, against the autocratic rule of Queen Isabella II, led by General Serrano and Prim. So the battle started on September 19, ended on September 27. So the battle took place 8 days siya bago na-dethrone si Queen Isabella. The theme of liberalism echoed in her colonies across the seas. Colonial officials with democratic views were sent to Manila, and the Filipinos soon enjoyed the blessing denied to them before: religious toleration, freedom of assembly, freedom of speech, and press. So, this thing that mentioned, ito yung mga hindi pwede or hindi allowed sa mga Pilipinos noon. So, naging allowed lang ito simula nung na-dethrone si Queen Isabella II. Again, on September 19, 1863, a revolution broke out in Cadiz, Spain, against the autocratic rule of Queen Isabella II. And after nun, si General Carlos Mara de la Torre took office on June 23, 1869. Siya yung pumalit kay Queen Isabella. So we have accomplished of Governor de la Torre. He eliminated censorship of the press and allowed unlimited discussions of political problems. On July 7, 1869, he abolished flogging as a punishment. Peaceful settlement of the agrarian reform trouble in Cavite. The opening of Suez Canal. On November 17, 1860, French Ferdinand de Lesseps built the Suez Canal connecting Red Sea and Mediterranean Sea, linking Europe and Orient closer. It facilitated travel and communication easier and faster. From 3 months' voyage to Barcelona became 1 month. In addition, more Spaniards flocked to the colony and swelled the Spanish population. In 1810, there were 4,000, and this number increased to 13,500 in 1870 and 34,000 in 1898 and other travelers. Opening of Suez Canal resulted in Philippines became closer to Europe and Spain, encouraged European travelers to come our country, exodus of literal ideas from Europe to the Philippines, and more educated and young Filipinos
were able to study abroad. Influx of liberal ideas. Ships arriving in the Philippines through the Suez Canal brought people with liberal ideas from America and Europe. They carried books and newspapers about democracy and revolution. After reading them, Filipinos became aware of the poor political conditions in their country and started discussing reforms, freedom, and justice. So, dahil sa Suez Canal, may mga barkong dumating sa Pilipinas na may dalang tao mula Amerika at Europe. Nagdala sila ng mga libro at dyaryo tungkol sa kalayaan at pagbabago. Nung mabasa ito ng mga Pilipino, dito na sila nag-usap-usap tungkol sa kalayaan at hustisya. Ideas of the enlightened philosophers like John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Stuart Mill, and Jefferson Madison reached the Philippines. Idea ay galing kay John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Stuart Mill, at Jefferson Madison nung nakarating sila sa Pilipinas. Filipinos started to discuss politics and reforms, liberty and justice, religious freedom, democracy and human rights. Then, nagsimula ng mag-usap-usap ang mga Pilipino tungkol sa pamahalaan, pagbabago, kalayaan, katarungan, relihiyon, demokrasya, at karapatan ng mga tao. The Cavite Mutiny. Dito, dahil sa pagbukas ng Suez Canal, mas napabilis yung pagdating ng mga barko sa Pilipinas galing sa Europya at Amerika. Ang mga barkong ito ay may dalang mga tao na may makabago at malayang kaisipan, pati na rin mga aklat at pahayagan tungkol sa demokrasya at revolusyon. Dahil dito, nagkaroon ng mas malawak na kaalaman yung mga Pilipino tungkol sa kalagayan ng ating bansa, Pilipinas. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga reforma, kalayaan at katarungan na siyang naging simula ng kanilang pagnanais na lumaya mula sa pang-aapi ng mga dayuhan. Nang dumating si Gobernador Carlos Maria de la Torre noong taong 1869 hanggang 1870, ay siyang nagpatupad ng mga liberal na reforma tulad ng demokrasya, malayang talakayan, pagtanggal ng sensura sa media at pagpapalaya ng bilanggong politikal. Pinayagan din niya ang kritisismo laban sa simbahan na nagbigay inspirasyon kay Padre Jose Burgos na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipinong pari. Dahil dito, lumakas yung mga damdaming makabayan ng mga Pilipino at ang kanyang hangarin para sa reforma at kalayaan. His biggest reform was in Cavite, where Sergeant Francisco Lamadrid led a military uprising at Fort San Felipe on January 20, 1872. About 200 soldiers and workers joined, hoping for a nationwide revolt, but they failed. As a result, 3 priests, Jose Burgos, Mariano Gomez, and Jacinto Zamora, were executed on February 17, 1872, under Governor Rafael de Isijero's order. Dito, ang kanyang pinakamalaking reforma sa Cavite ay nangyari nang si Sargento Francisco Lamadrid ay nanguna sa isang pag-aalsa militar sa Fort San Felipe noong Enero 20, 1872.
Mahigit 200 sundalo at manggagawa ang sumali, umaasang magsisimula ng isang pambansang revolusyon, ngunit sila ay nabigo dito. Bilang resulta, 3 pare, sina Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora ay binitay noong Pebrero 17, 1872 sa ilalim ng pamamahala ni Gobernador Rafael de Izero. Hello guys, so I will also explain or discuss the notable Asian people during time of Rizal. So, si Mahatma Gandhi or tinawag siyang Bapu o Ama ng Kalayaan ng India ay halos kapanahunan niya si Jose Rizal. Kaya parehas silang mahalagang leader sa kanilang bansa. Si Mahatma ay sa India at si Jose Rizal naman ay dito sa Pilipinas. Yung non-violent civil disobedience, pinamunuan ni Mahatma yon. Malawakang kampanya laban sa pananakop ng mga British sa India. So tulad ni Rizal, naniniwala siya sa mapayapang paraan ng paglaban upang makamit ang kalayaan. Yung non-violent civil disobedience, yung mapayapang paraan nga, ang ginagamit sa halip na gumamit ng dahas o armas, ang ginagamit nila is pagtangging sumunod sa mga hindi makatarungang batas, protesta, boycott, or iba pang mapayapang paraan ng pagpapahayag ng hinaing. Example ng non-violent civil disobedience is yung Salt March, boycott sa British good, passive resistance. So yung Salt March, nilakad niya kasama ang libo-libong taga-India, ang mahigit na 240 miles para tutulan ang buwis sa asin ng British. Yung boycott naman sa British goods, hinikayat niya ang mga taga-India na huwag bumili ng produkto ng taga-British at gumawa ng sariling tela gamit ang Jakarta or yung tinatawag nating spinning wheel. So yung passive resistance naman is hindi siya lumalaban kahit nakakulong o pinapahirapan siya ng mga British. Pinakita niya na ang lakas ay hindi nasusukat sa dahas kundi sa paninindigan niya. So, he led nationwide campaigns to eradicate poverty, expanding women's rights, building religious and ethnic amity, ending untouchability, increasing economic self-reliance, and above all, for achieving Swaraj independence. So, si Mahatma Gandhi ay hindi lang siya isang leader ng kalayaan. Pinangunahan niya din yung iba't ibang campaigns para mapabuti ang buhay ng mga taga-India, mga Indian people. Si Mahatma Gandhi ay hindi lang isang leader ng kalayaan. Pinapangunahan niya yung iba't ibang kampanya or campaigns para mapabuti ang buhay ng mga taga-India. So, yung eradicating poverty. So, sinasabihan niya yung mga taga-India na gumawa sila ng sarili nilang produkto, lalo na sa tela, kaysa bumili sa British. Second is yung expanding women's rights. So, pinapalawak ang karapatan ng mga kaibabaihan. Support si Mahatma dun sa education at saka kalayaan ng mga babae. Gusto niyang alisin ang tradisyon na limitado yung mga nagagawa ng babae. Building religious and ethnic amity. So, ang ginawa ni Mahatma is, ginawa niyang mag-friends yung Hindus at saka Muslim para mapigilan yung away nila dun sa British. So, hinimok niya yung Hindus at saka Muslim na dapat pantay-pantay yung pagtrato ng iba't ibang lahi at paniniwala sa isa't isa. Ending untouchability. So, nilabanan niya yung discrimination laban sa Dalits, DALITS, or tinatawag na untouchables. So, tinuturing noon na pinakamababang uri sa lipunan ng India yung Dalits, or tinatawag din nilang Harijans, which means mga anak ng Diyos daw, at isinulong ang kanilang karapatan. Increasing economic self-reliance or pagtataguyod ng sariling kabuhayan. So, naniniwala si Mahatma na siyang dapat umasa ang India sa sarili nitong yaman at produkto. So, sinasabi niya na ang India is may yaman at produkto din lang. Kaya isinulong niya yung
Swadeshi movement, kung saan hinihimok ang paggawa at paggamit ng sariling likhang produkto sa halip na dayuhang kalakal. So parang eradicating poverty din lang to, na kailangan tangkilikin nila yung sariling sa kanila. Kumbaga parang sa atin, tangkilikin natin ang sariling atin. Suportahan natin yung mga product na suportahan natin yung sarili nating product or local brands galing dito sa Pilipinas. Ganon din sa kanila, sa mga taga-India. So, ang importante dito is yung Swaraj Independent, pagkamit nila ng kalayaan sa India. So, pangunahin at pinakamalaking adhikain ay ang Swaraj o kalayaan ng India. So, nagkaroon sila ng kalayaan mula sa pananakop ng British. Ang mga taga-India ay nagkaroon sila ng kalayaan dahil ginamit ni Mahatma yung non-violent civil disobedience para maipakita na hindi kailangan ng dahas upang makamit ang kalayaan. So, parang si Dr. Jose Rizal din lang si Mahatma. Gumamit din siya ng non-violent civil disobedience sa pagiging isang bayani niya. Ano ba yung ginamit niya? Lumaban si Jose Rizal sa pamamagitan ng pagsusulat. Next is si Dr. Sun Yat-sen, 1866 to 1925. Chinese revolutionary first president and founding father of the Republic of China. He is the father of the nation in the Republic of China, ROC, and the forerunner of democratic revolution. So, si Dr. Sun Yat-sen siya yung naging unang presidente at tagapagtatag ng Republic of China. Kinilala din siyang ama ng bansa sa Republika ng China at forerunner of democratic revolution dahil sa kanyang papel sa pagbagsak ng Qing Dynasty at pagtatag ng isang demokratikong pamamahalaan sa China. So, yung pagkakapareho naman ni Sun Yat-sen at saka Jose Rizal is parehas nilang ninanais na i-modernize ang kanilang bansa sa pamamagitan ng edukasyon at reforma. Next is naging parehas din silang lumaban sa dayuhang pananakop ng hindi gumagamit ng dahas, at parehas din sila ng ideas at panukala para sa reforma at kalayaan ng kanilang mga bansa. Next is Nguyen Tat Thanh, also known as Ho Chi Minh, born on May 19, 1890. A Vietnamese communist leader and the leading force behind the Vietnamese struggle against French colonial rule. So si Ho Chi Minh at Rizal is may pagkakaparehas sila. Pareho silang nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Parehas din silang naglakbay sa iba't ibang bansa upang pag-aralan ang politika at saka strategy ng kalayaan. Pareho ding ginamit ang kanilang talino at panulat upang palaganapin ang adhikain ng kanilang bayan.